First quarter pa lamang ng taon, naging sunod-sunod na ang mga krimen sa ating bansa. Ang nakakalungkot pa, karamihan doon ay ang mga kaso kung saan ang sarili din nilang kapamilya ang kumitil sa buhay ng biktima. Isa na doon ay ang kaso na tatalakayin natin ngayon. Magandang araw at welcome mga kakentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Noong February 20, 2024, ito daw ang huling beses na nakita ng pamilya ang mag-inang OFW mula sa Japan na sina Lori Litada at Mai Motegi. Ayon sa mga kamag-anak, nag-away di umano ang dalawa kaya nagpahatid sila sa Arias Highway para sumakay ng bus upang bumiyahe papuntang airport at makauwi na sa Japan. Ang panganay na kapatid ni Lori at asawa nito ang naghatid sa dalawa mga bandang 1:30 AM ng February 21, 2024. Gayunpaman pagkalipas ng halos isang buwan, may madidiscover silang malagim na pangyayari na magbibigay liwanag sa tunay na dinanas ng mag-ina. Alamin natin ang buong detalye ng kanilang pagkawala, sino-sino ang mga sangkot sa krimen at kung ano ang kinahantungan ni na Lori at Mai. Si Lori Litada ay isang 56 years old na OFW na matagal nang nagtatrabaho at naninirahan sa Japan. Doon na rin ito nagkapamilya kung saan nagkaroon siya ng anak sa isang Japanese national at pinangalanan nila itong Mai Motegi. Si Mai ay 26 years old naman sa kasalukuyan at nagtatrabaho ito bilang flight attendant sa isang Japanese airline company. Kagaya ng halos lahat ng OFW, masipag na nagtatrabaho si Lori sa Japan para lamang makapag-ipon ng pera, makapagpundar ng property sa Pilipinas at lalo na ang makatulong sa kanyang pamilya. Kaya pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho sa abroad, nagpa siyang mag-ina na umuwi sa bansa nitong taong 2024 para sana bumili ng house and lot sa Narciso, Quezon. Napaalam na rin niya ito sa kanyang pamilya mga huling buwan pa ng taong 2023, kaya naging sabik din sila na makita ang dalawa. Dumating ang mag-ina sa Ninoy Aquino International Airport noong February 20, 2024 at sinundo sila ng kapatid ni Lori upang dalhin sa Tayabas, Quezon. Naninirahan doon ang panganay niyang kapatid na si Ligaya Pahulas at doon na rin nila napagkasunduan na manatili ang mag-ina habang sila ay nasa Pilipinas. Sa unang araw nila sa bansa, masaya pa silang nagsalo-salo sa isang hapunan para ipagdiwang ang pagdating ni Lori at ng anak nito. Nandoon ang kanyang mga kapatid, pamangkin at iba pang mga pinsan. Nag-inuman din ang iba nilang kapamilya at naging masaya at payapa naman ang kanilang simpleng selebrasyon. Subalit ay hindi nila alam, yun na ang huling beses na makikita nila ang mga ito. Dahil wala pang 2 araw sa bansa, bigla na lang di umanong nagpasyang umuwi ang mag-ina. Ito ang paliwanag ng panganay nilang kapatid na si Ligaya Oliva Pahulas at ng asawa niya si Charlie Pahulas. February 21, ang araw daw na umalis sila pabalik ng Japan, nag-send pa ng message si Lori sa kanyang pamangkin na si Adrian sa pamamagitan ng messenger at nagsabi may iniwan daw siyang pera dito para pambili niya ng gadget. Nagpaliwanag din siya na hindi di umano nagustuhan ni Mai ang bahay at humingi ng pasensya na hindi na sila nakapagpaalam. Sinubukan din siya i-chat ni Adrian sa mga sumunod na araw pero thumbs up na lang daw ang nag-reply ng kanyang tita. February 23, 2024, nakatanggap naman di umano si Ligaya ng mensahe mula sa kapatid. Nagsasabing siya na raw muna ang bahala dyan dahil baka matatagalan pa siya bago ulit makauwi dahil nakaymay daw ang kanyang passport. Pagkalipas naman ng 2 araw, February 25, muli ito nag-send ng message at sinabi naman na sila na lang daw bahalang makipag-usap kay Kuya Alan kasi ayaw daw ni Mai yung bahay at aanhin pa niya ito dahil mahirap raw ang buhay dyan. Nakiusap rin siyang ipasangla na lang ang bahay sa loob ng 2 years at magpagawa ng kasunduan. Sinubukan nilang i-video call si Lori pagkatapos ng mga natanggap na mensahe para sana makausap ito ng harapan. Gayunpaman, hindi nito sinasagot ang telepono. Dahil doon, lumakas pa ang kanilang kutob na ibang tao na ang nakikipag-chat sa kanila. Ang isa pang pinagtataka pa di umano ng pamilya, nakita nila na ang huling online location ni Lori noong February 25 ay nasa Tayabas, Quezon pa rin. Kaya kung totoong nakauwi na sila ng Japan, bakit doon nakaping ang kanyang lokasyon?
Lumipas ang ilang araw, nag-alala na sila nang hindi na nila talaga makontak ang dalawa at hindi na rin sila matagpuan. March 1, 2024, 10 araw pagkatapos ng sinasabing pag-uwi ng dalawa, may pumunta namang taga-Japan Embassy na may kasamang pulisya sa bahay ng mga pahulas sa Tayabas. Hinahanap ng mga ito si Mai dahil hindi pa rin daw ito nagre-report sa kanyang trabaho sa Japan Airlines. Sa kanilang pag-aalala, hinikayat na ng isa pang kapatid ni Lori, sina Ligaya at ang asawa nito na mag-file na ng missing persons report dahil sila ang pinakahuling taong nakakita sa dalawa. Ginawa naman ng mag-asawa ito at pumunta sa istasyon noong March 9, 2024 pero ang problema lang daw, hindi nila mapatunayan na naihatid nga nila ang mag-ina sa bus. Ang kahina-hinala pa sa mga sumunod na araw, bigla na lang din silang hindi naging cooperative sa mga otoridad na nang sinabihan silang mag-report na sa NBI, hindi nila ito ginawa dahil umuwi daw si Ligaya sa Bicol. Dahil dito, nagpasya na lamang si Siley na kapatid ni Lori at ang anak nitong si Adrian na sila na lang ang magpapatuloy ng pagpapaimbestiga sa NBI. Pinuntahan din nila ang bahay ni Ligaya pero wala na rin doon ang asawa nitong si Charlie at ang tanging naabutan lang daw nila ay ang bunsong anak ng mag-asawa. Dumagdag pa ito sa kanilang suspesyon na baka nga may kinalalaman sila sa pagkawala ng mag-ina. Ikalawang linggo ng Marso, lumapit na ang mga kamag-anak ni Lori sa media upang humingi ng tulong sa paghahanap sa mga ito. Nakausap din nila si Mark Anthony Pahulas na siyang anak ni Ligaya at Charlie pero nagbigay lang din ito ng parehong paliwanag na February 20 pa nang huli nilang nakita ang dalawa. Sinusubukan din daw niyang pauwiin ang magulang para harapin ang mga otoridad ngunit wala pa daw talaga siyang masasabi. Pagkalipas ng 2 araw noong March 14, 2024, nagsagawa ng ocular inspection ang pulisya ng Tayabas sa property ng mga Pahulas pati na rin ang kalapit nilang mga lote. Mga 25 meters lang ang layo mula sa bahay ng mag-asawa, may napansin silang bagong hukay na lupa na nagpalakas pa sa kanilang kutob na parang may mali. Nagpasya silang hukayin ito ng bahagya at doon na nila nakita ang isang nakausling binti. Nang puntong iyon, pansamantalan nilang itinigil ang paghukay upang tumawag ng soko at bandang 4:30 PM, na-recover na nila ang naaagnas ng bangkay ng 2 tao. Dinala nila ito sa punerarya para i-examine at doon na nila nakumpirma ang masaklap na balita na iyon nga ang mga labi ng nawawalang Pinay na si Lori Litada at ng anak nitong Japanese national na si Mai Motegi. Ayon pa sa resulta ng otopsiya, may natamong isang puncture wound sa dibdib si Lori habang si Mai naman ay nagtamo ng baling panga o broken jaw. Ang parehong biktima ay sinakal rin, sinaksak at pinalo sa ulo. Nagdag pa sa ebidensya ay ang mga natagpo ang maleta ng dalawa noong February 22 na palutang-lutang sa ilog ng Tayabas, Quezon. Sa isang maleta, nakalagay doon ang pangalan ni Lori Litada, kaya isinirender ito ng isang concerned citizen sa mga otoridad para maimbestigahan. Napaloob sa isang maleta ang mga unan at kumot na may bahid ng mga dugo, habang sa isa naman ay ang mga iba pang gamit ng 2 biktima. Ang isa pang ebidensya na nagpalakas ng kaso laban sa mag-asawa ay ang CCTV footage sa area na nagpakita di umano kina Charlie Pahulas, Ligaya Pahulas at 2 pang ibang lalaki na nakasakay ng isang tricycle, dala-dala ang maleta na tagpuan sa ilog. Dahil dito, ikinonsidera na nila ang 4 bilang main person of interest sa pagkamatay ng mag-ina. Agad din silang hinanap ng mga otoridad para dalhin sa estasyon at questionin sa mga nangyari. Gayunpaman, napag-alaman nila kalaunan na isinugod raw sa hospital si Ligaya dahil sa pagtatangka sa sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Nangyari ito pagkarinig niya ng balita na nadiskubre na ng mga pulisya ang bangkay. Habang ang 3 namang ibang suspect kasama ang kanyang mister ay patuloy pa rin sa pagtatago. March 17, 2024, araw ng linggo, nasa kustodiya na ng pulisya ang panganay na kapatid ng biktima at hindi na nito nagawang maitanggi pa ang krimen. Inamin niya na sila nga ang gumawa ng karumal-dumal na pagpatay kina Lori at Mai kasama ng kanyang asawa at 2 lalaking tauhan nila. Nangyari iyon ng gabi ng February 20, 2024 pagkatapos makauwi ng kanilang mga pamilya mula sa inuman at hapunan. Pinagtulungan di umano nilang 4 na bugbugin ng mag-ina habang sila ay natutulog sa kwarto, sinaksak at sinakal ang mga ito hanggang sila ay nawala ng buhay. Nang sigurado na silang patay na ang 2,
Doon na nila ito dinala sa bakanteng lote malapit lang din sa bahay, mga bandang madaling araw. Naghukay sila ng mababaw na libingan at itinago doon ang mga bangkay. Sa makatuwid, hindi sa sakayan ng bus nila ito hinatid para makauwi ng Japan, kundi sa kanilang huling hantungan. Pagkalibing nila sa mag-ina, bumalik din sila kaagad sa bahay upang mabilisan at maiging linisin ang pinangyarihan ng krimen. Gamit rin ang mga mismong maleta ng biktima, doon na nila nilagay ang mga duguang unan, kumot at mga naiwang gamit ng mga ito para mailigpit ang lahat, umaasang walang makakakita sa mga ebidensya. Nang nalinis na nila ang lahat ng gamit, saka sumakay ang apat sa isang tricycle at bumiyahe naman patungo sa kabilang barangay kung saan may kalapit na ilog. Dito naman nila itinapon ang mga maleta na natagpuan lang din kaagad ng isang residente sa lugar kinabukasan. Nang sumunod na araw nang hinanap na ang dalawa ng iba nilang kamag-anak, doon na nila sinabi ang gawa-gawa nilang kwento na nag-away ang mag-ina, subalit hindi lang daw nila maintindihan ito dahil Japanese ang salita. Dagdag pa nila, basta na lang daw nagpasya ang dalawa na umuwi na kaagad ng Japan. Ang mga mensaheng nakukuha ng pamilya ni Lori mula nang sila ay nawala ay galing lang din mismo sa atin nitong si Ligaya na siyang may hawak ng telepono nito. Sa investigasyon pa ng pulisya, napag-alaman din nila na simulang nagtrabaho si Lori sa Japan, ipinagkatiwala na niya sa kanyang ate na si Ligaya ang kanyang mga bank accounts at iba pang transaksyon sa Pilipinas. Isa rin itong dahilan kaya umuwi sila sa bansa ay para sa transaksyon ng pagbili ng bahay na inasikaso rin ni Ligaya. Sa katunayan, may dala di umanong 5 milyon na cash ang mag-ina na gagamitin naman sana nila sa pagbili ng property sa Narciso, Quezon. Nilahad din ni Ligaya na noong December 2023 pa pala nang sinimulan nilang planuhin ang pagpatay sa sariling kapatid. Alam nila na may dala itong malaking halaga kaya ang pag-uwi nila sa Pilipinas para bumili ng property ay parang bahagi na ng kanilang patibong. Ito rin ang dahilan kaya sila nagboluntaryo na sa bahay nila manuluyan ang mag-ina. Dahil dito ang tingin ng mga pulisya na pinakamotibo sa krimen ay pera, inggit at personal na galit sa biktima. Sa ngayon, tuluyan ng sinampahan ng 4 ng kasong double murder at pinag-iigting na rin nila ang paghahanap sa 3 suspect na nagtatago pa rin. Ang pera namang sinasabing dala ni Lori sa Pilipinas ay hindi pa din natatagpuan hanggang ngayon. Dahil ang isa sa mga biktima ay isang Japanese national, hindi malabong mangialam rin ang Japanese Embassy. Subalit hindi natin sigurado kung paano ito makakaapekto sa mga Pilipino. Lalo pa at naging sunod-sunod ang mga krimeng sangkot ang Pinoy sa pagpatay ng isang Japanese national. Sa bansang Japan, kapag ang isang tao ay nakapatay ng hindi bababa sa 2 biktima, malaki ang tsansa na humarap sila sa death penalty. Gayunpaman, dahil sa Pilipinas nangyari ang krimen, ang pinakamataas na parusang pwedeng matanggap ng mga salarin ay habang buhay na pagkakakulong lamang. Kailan ba matututo ang mga tao na hindi sagot ang pagnanakaw, pagpatay o man lamang sa kapwa para umunlad ang ating buhay? Kung gusto natin magkaroon ng parehong tagumpay o maasensong buhay katulad ng iba, marami pong ibang paraan para gawin ito. Dahil napakalungkot isipin na ang sariling magkakapamilya ay nagpapatayan, lalo na ang mga anak sa kanilang mga magulang at magkakapatid para lamang sa pera, lupain o kung anumang yaman. Hindi po siya worth it para makulong ng panghabang buhay. Si Lori Litada ay isang marangal na OFW na nagtatrabaho para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Pinagkatiwalaan niya ng lubos ang kanyang ate nang hindi man lang siguro iniisip na pagtataksa lang siya rito o pagpaplanuhan ng masama. Ngunit taliwas sa kanyang inakala, ito rin mismo ang nagtapos sa kanyang buhay at pati na rin ng kanyang anak. Kung iisipin mo rin ng mabuti, sa laki ng tiwala niya sa kapatid, hindi naman siguro ito magdadamot kung sakaling kailangan talaga nila ng tulong pinansyal. Sa katunayan, si Lori pa nga ang tumulong sa kanyang kapatid sa pagpapatayo ng kanilang bahay sa Tayabas. Pero ang hindi ko lang maunawaan, anong kasamaan ang meron sa puso ni Ligaya para magawa niya iyon sa kanyang kapatid at pamangkin. May 2 buwan siya para baguhin ang kanyang isip, ngunit hindi niya iyon ginawa. Siguro nga nakakasilaw talaga ang pera, pero naway hindi na ito tularan ng iba pang mga tao. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari nyong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.